Madami po nagre-request nito, ire-react po daw natin to, kung paano natin ginawa, kung paano natin tinapos. Isingit lang po natin to. Ang title po nito, Gaba, ibig ko sabihin nito, Gaba, ibig sabihin nakakarma na. Yung Gaba yata sa ano yan eh, sa Bisaya. 'Di ba sa Bisaya yan? Sa Bisaya. So, iniisip ko po, sa ginawa ng Pangulo, nakakarma na po ang mga impakto. Okay, simulan na natin. Kung hindi nyo po napapansin, kinuha ko po yung tono sa Bagong Bayani na ang pag-asa ay luha. Yun po. Kasi nag-iisip ako ng tono na parang makabayan, makabansa. Parang naisip ko yun eh. Kaya pakinggan nyo po yung una. Sino kami inialay sa bansa bago sa bawat pangako iniwan sa hangin, pag-asa'y ninakaw tulad ng bituin. Ayan na nga po. Siyempre reaction po ito. Hindi po ito, hindi po ito songbook. Magagalit na naman yung nag-i-stop. Ayan po Yung pangako po, pinapangako ko. Ang pangako po, kaya ako nalagyan ng mahangin. Kasi yung pangako, iniwan lang sa hangin, hindi tinupad. Tapos, di ba yung bituin, di ba? Pag-asa'y ninakaw tulad ng isang bituin. Tulad ng bituin, di ba? Yung pag-asa natin na mga hayop na to na sila daw po ang magre-resolba ng mga problema ng mga kinakailangan natin sa buhay, hindi naman tinupad. Sa mesa ng dukha, gutom ang kapalit, politikong hudas, mga matay nakapikit. Diba sa mesa ng duka, sa mesa natin mahihirap, diba? Gutom talaga eh. Gutom po yung kapalit. Wala po talaga solusyon doon. Ang solusyon doon, magbabanat ka ng buto, magtatrabaho ka. Pero sa pagtatrabaho mo, anong mangyayari? Kakaltasan ka pa ng gobyerno. Pag kinaltasan ka ng gobyerno, sa mapupunta? Sa flood control. Pagpunta sa flood control, anong mangyayari? Bubulsan nila. Wala rin eh. Po, ang gawin natin ngayon, pag kinaltasan tayo, direkto na natin sa bulsa ng mga hayop. Diba? Dapat po, pag kinaltas sa atin monthly, idiretso na natin sa check-in nila. Ipangalan na natin sa kanila. Nakakahiya naman. Para hindi na sila mahirapan. Diba? Kasi nakakaano pa eh. Kasi ginagawa pa nila yung simento eh. Maaaring magdulot pa ng kamatayan eh. Huwag nyo na lang galawin yung lugar namin. Okay na kami. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Yan, di ba? Yan, yung cake nga. Kaya ko po naisip yan dahil po sa video ni Lacson. Busog kayo sa buhay. Dito ko po kaya yan po nilagay ko kasi nung pinapanood ko yung kay Lacson, umahanap ako ng mga items na may susulat ko. Nakita ko yung cake. 'Di ba? Yung cake na sinasabi ni Lacson, kaya nilagay ko na busog kayo sa buhay. 'Di ba? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Dahil dito, etong mismo video ni Lacson po ito eh. Video ni Lacson to. So naisip ko, busog sila sa buhay, lahat nakakain. Nakita ko po 'yan. Pero kaming mahirap, problema ang nakain. Pero pagdating naman sa atin,
Problema yung nakain eh. Uuwi ka ng bahay. Oh, wala tayong pambayad ng kuryente. Dumiskarte ka na. Wala tayong pambayad ng tubig. Dumiskarte ka na. Walang tuition yung anak mo. Dumiskarte ka na. Problema ang nakain. Di ba? Hindi ka tulad sa mayayaman, pagbukas din na ng pintuan mo, kumain ka na. 18 yung ulam sa mesa. Ang iya, busog sila sa buhay, lahat nakakain. Pag-uwi nila, di ba? Pag-uwi nila, sangkatutak na putahe ng ulam. Samantalang tayo, pag-uwi natin, pagbukas mo pala ng pinto, wala tayong ulam. Walang pambili. Bumili ka muna, dumiskarte ka. Ganun ang buhay. Diba? Walang tuition yung anak mo. Dumiskarte ka. Talagang pagbukas sa pagbukas mo, ang nakahain sa'yo, problema. Diba? Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Yun po, itong parte na to, yung favorite ko. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Di ba parang tayo na nagtatrabaho para sa gobyerno? Di ba? Tayo na nagtatrabaho para sa gobyerno. Tayo bubuhay sa kanila. Dalawang beses nila tayo pinapatay. Tayo na nagtatrabaho sa gobyerno. Di ba? Tayo nagpapasahod sa kanila, pero yung dinudulot nila sa atin na flood control, kamatayan pa rin yung dala. 2 beses po tayong pinapatay ng gobyerno, ng mga mahayop na politiko. Diba? Kaya bakit laging kami ang kailangan magdusa? Tas bakit laging kami yung kaawa-awa? Ba't laging tayong kaawa-awa? Yun ang tanong ko eh. Bakit ganon? Kasi tayo naman yung nagtatrabaho ng mahusay eh. Tayo ang hindi pwedeng umabsent. Tayo ang minsan walang day off. Samantalang sila, anong oras lang yung pasok nila? Tayo lahat eh. Tayo nagdudusa. Tayo pa nagiging kaawa-awa. Yun po yung tanong ko eh. Diba? Bakit kung sino yung mga taong bayan na nagsusumikap sa buhay, sila pa yung laging nagdurusa sa hirap na ginagawa ng hayop ng mga politiko? Yun po, doon ko nabuo yun. Kaya nagtanong lang ako. Yun. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Kalsada'y butas, ospital ay kulang, eskwela'y sira, bata naging mangma. Yan po, kalsada, butas, di ba? Kalsada, butas, ospital kulang, given the fact. Di ba? Yan po yung problema na sinusolusyonan ng Pangulo. Yung eskwelahan, bata naging mangmang, eskwelahan sira. Yan po. Dahil sa dinulot ng Sara Duterte, di ba? Dugot pawis binuhos upang kami kumita, habang sila'y nalulunod sa ginto't pera. Yan po, dugot pawis, kayo nandyan. And kayo naging inspirasyon ko dyan, yung mga OFW natin dyan, nakikita nyo. Dito lang tayo nagtatagpo sa live natin. Pero sa realidad ng buhay, dugot pawis ang binubuhos nyo, oras, taon, nandiyan kayo sa ibang bayan para sa pamilya nyo, maprovide nyo. Kami dito, ganun din. Lahat binubuhos natin para sa gobyerno. Diba? Para kumita tayo, pero pagdating sa kanila, putik na lulunod sila. Lunod na sa pera. Makikita mo yung mga kamag-anak ngayon. Trending na.
Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Hindi kami pipikit, hindi kami tatahimik. Diba? Ibig sabihin yan, tayo yan. Hindi tayo pipikit. Bilang isang vlogger, hindi tayo pipikit. Bilang kayo, isang netizen, hindi tayo dapat pumikit. Hindi tayo dapat matahimik. Dahil ito na po, ang iniintay natin matagal na. Ang maisaayos po, ang ating kurakot na gobyerno. Wala po naglakas loob niyan, Bongbong Marcos. Okay? Bongbong Marcos. Diba? Oy, Chaicher, thank you. Si Chaicher ba yan? O, sige, mamo. Boses ng bayan ay apoy na di mapapatid. Magpakasaya kayo, hindi na magtatagal. Sisingilin na kayo ng atin may kapal. Yan, syempre, kahit papano, hindi pa rin tayo nawawalan ng pananalig sa Panginoong Diyos, di ba? Siyempre, sinama natin yan. Kasi wala naman tayong pagsasaligan sa lahat, kundi ang ating Panginoon Diyos. Kumbaga, doon lang natin isasalig lahat yan. Ano man ang religion natin, ano man ang pinaniniwalaan natin, isa lang ang dinadalanginan natin, universal. Ibig sabihin, yung Panginoon. Kung ano man ang naiisip natin problema, saan tayo dumadalangin? Sa Panginoon, di ba? Kaya, yun po ang nilagay ko dyan. Sisingilin na kayo ng ating may kapal. Kasi lahat ng buhay may gaba eh. Di ba? Lahat ng buhay. Kapag gumawa ka ng masama, may gaba. May gaba yan, may karma yan. At ito na nga yun. Ito na nga yun. Ito na yung gaba nila. Ito na yung karma nila. Na huwag tayong pumikit. Di ba? Huwag tayong pumikit. Problema ang nakahain. Bakit laging kami? Oy, maraming salamat talaga. Ang dami po nagkagusto. Thank you po Yung mga ginagawa kong kanta, hindi po para sa akin yan. Para po sa inyo yan. Para sa inyo po yung mga ginagawa kong kanta. Para sa atin. Diba? Para sa atin yan. Yung kanta po natin ay instrumento o mensahe yan. Kung ano po yung nararamdaman ko, nararamdaman nyo, nilalagay ko po at nilalapat sa kanta. Lahat po ng nararamdaman nyo araw-araw ng pagla-live natin, pag-uusap-usap natin dito, yung mga galit, puot na binibigay nyo dito, tinatanim ko po sa isip ko yan, dinadaan ko at sinusulat ko. Kaya nagpapasalamat din ako sa inyo dahil kung wala kayo, hindi natin mabubuo ang mga kantang ganito. At sana nagagandahan kayo. Thank you. Ang kailangan magdusa. Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga nasa Kongreso at sa Senado. Diba yan? Yan po, mahiya naman kayo sa Pangulo, syempre. Bit-bit natin yung slogan palagi. Yung mahiya naman kayo, binit-bit ko yung slogan ng Pangulo. At syempre, hindi naman natin pwede sabihin sa Senado lang. Syempre, meron din po mga congressman. Hindi pwede lagay yung mga congressman. May mga congressman din po talaga na salbahe. At yun po ay nilagay natin para po masabi po talaga na talagang makatotohanan po ang ating kanta. Sobrang ganit, sobrang mga abusado. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Busog kayo sa buhay, lahat
tignan niyo po tignan niyo po, isipin niyo po yung mga imahe diyan. Tignan niyo po yung kalagayan natin. Alam niyo po, habang nagko-collect ako ng mga nagko-collect ako ng mga larawan na yan, napapaisip din ako grabe naman to. Napapaisip ako, parang nararamdaman ko rin nararamdaman ng Pangulong Bongbong Marcos Na parang, grabe naman to. Di ba nakikita mo, ayan si Manong, pero mo para makapagtrabaho kahit ba, nilulusong. Yung mga nasa gitna ng island, ng kalsada, dire-diretso pumasok sa trabaho para lang makapagtrabaho. Tapos, pagdating po ng kaltas ng gobyerno, grabe, no? Tayo pa talaga yung matuwid. Alam mo yun? Tayo yung matuwid Elvira Gutierrez, thank you. Pero mo yun, tayo na yung mahirap. Tayo pa yung matuwid. Tayo pa yung sumusunod. Tayo pa yung natatakot sa batas. Sir Roger mabait, thank you, Sir Roger. Diba? Oy, thank you tumulo yung luha mo. Okay lang luha ang tumulo, wag lang luga. Problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Laging kami, lagi ang Oy, Ma'am Helen Teresa, thank you rin po, Ma'am Helen Teresa. Kita nyo Ayan po sa LRT. Tingnan nyo po yan, kinuha ko talaga yan. Kasi tingnan nyo naman po sa LRT. Tayo, porsigido, makapagtrabaho, makapasok para sa pamilya natin. Tapos yung sitwasyon, gagawin nila lahat po ng pinagputahan natin. I-extreme ko na po talaga, pinagputahan natin araw-araw. Ibubulsa lang. At bukod pa doon sa pagbubulsa, ito po masaklap. Yung benepisyo mong kalsada, benepisyo mong flood control, yung pa ang papatay sa'yo. Ma'am Raciel, thank you, Ma'am Raciel. Di ba yung flood control na imbis na magprotekta sa Pilipino, yung pa po ang instrumento o dahilan ng papatay sa atin na dapat po hindi na lang nila ginawa. Kasi nga po, nung ginawa nila yon, yung pa po ang nagdulot ng kamatayan natin. Kita nyo po kung gaano tayo ilang beses pinapatay ng mga kurakot na mga politician na yan. Ito po, ito yung favorite part ko na talagang gumamit ako ng para mga boses, yung boses bata na para talagang pati buong pamilya, parang ganon Mahiya naman kayo. Diba? Mahiya naman kayo. Oy, Mamulaling, thank you. Best composer, lyricist, lagi mo kaming pinabibilib nyo, Random News. Thank you, Mamulaling. Thank you, Mamu. Best composer, ayop. Composer yan. Composer yan. Diba? Diba, nakakaano lang diba? Mahiya naman kayo. Oy, Orville Nufable. Thank you po. Thank you. Oy, maraming salamat po. Thank you. Thank you.
Di ba? Yun, no? Parang bata siya na mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa balat nyo, mga pusang ina nyo. Di ba? Nakakaano lang po kasi, kung hindi natin naayusin, kailan pa? Kailangan ayusin na po natin. Lalong-lalo na po, tayo. Tayo po, mga, di ba? Nung bata-bata pa tayo, wala tayong pakialam eh. Di ba? Kung yung mga magulang natin hindi pinakailaman to, pero tayo, wag na sana tayong ganon. Kung nakalampas sa ibang pamilya natin, dito po sa buhay natin na kinatatayuan natin, huwag natin palampasin to. Huwag natin palampasin yung moment na to na dapat po kumilos na tayo. Hindi man tayo makinabang, yung mga pamilya na lang natin. Yun na lang po ang natin. Kung di na tayo makinabang, yung mga pamilya na lang po natin ang makinabang. At least, may nagawa tayo. At least, gumalaw tayo. Hindi bandang uli, magsisisi ka na wala kang ginawa. At least ngayon, may ginawa ka. Ma'am Eva Punsanan, maraming salamat po ha. Thank you po. Sa mga nasa Kongreso at sa Senado, sobrang ganit, sobrang mga abusado. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Busog kayo sa buhay, lahat ay nagkakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit lagi kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kawawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Di ba, masaklap? Ay, Ma'am Victoria Cordelaisen, maraming salamat po. Di ba? Masaklap po, no? Ang problema natin talaga. Hindi, tama nga, hindi problema ang flood control eh. Problema po talaga yung pagkaganid nila eh. Di ba? Pagkaganid po. Di ba? Tayo, nahihiya pa nga tayo eh. Kung sino pa yung sapat lang ang kinikita, yung pa nagbibigay. Ang mahirap sa ating mga Pilipino kasi masyado tayo mapagbigay. Alam mo yon? Ibig sabihin na inaabuso na tayo. Ay, hindi okay lang yan. 'Di ba? Minsan may ganoon tayong ugali. Kaya itong panahon na 'to, wag na natin palampasin, 'di ba? Tapusin na natin yung kinasanayan natin na kapag uuwi tayo ng bahay, imbis na problema yung ibigay sa atin, kayong mga OFW, 'di ba? Alam niyo yan eh. Kayong mga tatay, mga nanay, mga single parent, alam nyo po yan. Imbis na pagbukas mo ng bahay, ang daming hinaing. Sana pagbukas mo ng bahay, masayang pamilya na maayos, well-maintained, di ba? Ganun na sana. Pantay-pantay ba? Hindi yung sila na yung nasa taas, sila pa yung nangingibabaw, sila pa yung ganid na ganid sa pera natin. Samantalang tayong sumusunod sa lahat, tayong naaabuso pa. Kung sino yung tama ang ginagawa, yun pa ang inaabuso. Samantalang sila, nagnanakaw, sila pa yung galit, sila pa yung kinakampihan, sila pa yung pinapaboran. Samantalang tayo, gumawa tayo ng konting mali, wala kang panahon magpaliwanag. Nandun ka na kagad sa kulungan. Kung maswerte-swerte ka, may naipon ka, may abogado ka. Kung wala kang abogado, pabubulok ka. Inequality. Hindi po pwede yan. Diba? Hindi pantay na katarungan, hindi po pwede yan. Kung ano na natamasa nila, kailangan matamasa natin. Hindi porket mahirap na nga tayo, mahirap pa rin yung tingin sa atin. Dapat nga,
kung mahirap ka, lalo kang katakutan. Dahil tayo na yung walang-wala eh. Tayo na po yung walang-wala. Ano pa ba makikita nyo sa amin? Kami na yung walang-wala eh. Dapat kami ang mas katakutan nyo dahil walang-wala na kami. Diba? Diba? Mas malaki yung attention nyo sa amin kasi walang-wala na kami. Hindi eh. Walang-wala na nga kami, ninanakawan nyo pa kami. Hindi fair. Oy, ma'am, Mauricia Del Rosario, maraming salamat po. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kawawa? Yan! Thank you, thank you. Yan po yung ang GABA. Maraming salamat po. Salamat po at gusto ko magpasalamat sa inyo kasi hindi po mangyayari yan kung wala po kayo. Lahat po ng ginagawa ko para sa atin to. Lahat po ng ginagawa ko dahil sa damdamin nyo, damdamin ko, pinagsama yan, nakakabuo tayo ng mga letra, nakakabuo tayo ng mga nota, nakakabuo tayo ng isang kanta. Dahil po yan sa atin. Maraming salamat sa inyo. At kung ano man po mangyari, wag po tayong bibitaw. Ang pagsubok lang yan, daanan mo lang. Ang problema, daanan mo. Wag mong tambayan. Diba? Ngayon, i-grab na po natin tong pagkakataon na to na tayo po, binigyan tayo ng tsansa ng Pangulo na makapagsumbong, bigay ng hinaing sa mga nararamdaman nating korupsyon. Samantalayin natin tong pagkakataon na to. Diba? Thank you. Salamat sa mga bumate na congratulations. Hindi po ako graduate. Patayin mo si BBM. No joke.